20 minuto pa lang mula nang hawakan ni Maristela ang ultrasound picture ng kanyang anak. Ngunit sa loob ng VIP room ng sikat na hotel sa Cebu, narinig na niya ang malamig na hatol ng kanyang biyanan. Pumirma ka na ng divorce papers, Maristela. Hindi pwedeng baog na tulad mo ang magmamana ng Villanueva Supermarket, lalo na at buntis na si Isabel sa tunay na tagapagmana. Ang mga salitang iyon ni Doña Socorro ay parang matalas na kutsil, yung baon na baon sa dibdib ni Maristela. Sa ibabaw ng hapag na natatakpan ng puting mantel, nakapatong ang ilang pahina ng legal na dokumento sa tabi ng mga mamahaling plato. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Ramon, ang lalaking kinasama niya sa loob ng lab 2 taon, ang lalaking nangako sa harap ng altar na iibigin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon, nakahawak ang mga kamay ni Ramon sa daliri ni Isabel, ang pinsan nitong pinalaki ng pamilya Villanueva, na tinititigan ang kanyang tiyan ng may palalong ngiti. 12 taon. 12 taon na nagpakahirap si Maristela upang itaguyod ang negosyo ng mga Villanueva. Siya ang gumigising bago sumikat ang araw upang mag-inspeksyon sa palengke at bodega. Siya ang humarap sa mga bangko nang halos mabankrupt ang kanilang unang tindahan. At siya ang nagpuyat upang palakihin ang kumpanya mula sa isang maliit na grocery hanggang sa maging 14 na malalaking branch sa buong Cebu. Sa loob ng 12 taon na yun, tinitiis niya ang bawat patama, bawat pang-inyalam at bawat panlala ni Doña Socorro tungkol sa kaniyang pagiging baog. At ngayong umaga lang, pagkatapos ng ilang taong pagdarasal at pag-inom ng mga gamot, bumiti sa kanya ang doktor sa klinika at ibinigay ang balitang walang linggo na siyang buntis. Tumakbo siyang may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Hawak ang munting papel ng ultrasound upang sorpresahin ang kanyang aswa sa anniversary dinner ng kanilang pamilya. Ngunit ang sorpresang yon ay pinalitan ng isang matinding pagtataksil. Sige na Maristela, huwag mo nang papagurin ang sarili mo. Malamig na sabi ni Ramon nang hindi man lang tumitingin ng diretso sa kanyang mga mata. Makakabuti para sa ating lahat kung pipirma ka na. Bibigyan kita ng 500,000 piso para makapagsimula ka ulit sa Bohol. Kasiyahan mo na yon. Tinitigan ni Maristela ang kanyang asawa. Ang boses nito na dating nagpapasaya sa kanyang mga umaga ay wala nang natirang kahit anong init o pagmamahal. Parang isang estranjo na nagtatapon ng limos sa tabi ng daan. 500,000? Tanom ni Maristela. Bagamat nanginginig ang kanyang boses ay pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang pagtayo. Yan lang ba ang halaga ng 12 taon ng buhay ko na ibinigay ko sa kumpanyang ito? Yan lang ba ang kapalit ng lahat ng dugo at pawis na ipinuhunan ko habang nakaupo lang kayo sa inyong mga air-condition na opisina? Huwag kang magbalinis, Maristela, sigaw ni Doña Socorro habang ibinabagsak ang kanyang kamay sa mesa. Dahilan upang kumalansing ang mga baso ng alak. Alam natin kung paano ka gumagalaw sa finance department. May hawak kaming mga ebidensya na nagpapakita na nagbulsa ka ng 15 milyong piso mula sa branch sa Mandaue sa loob ng huling 2 taon. Napatakip ng bibig si Isabel na parang isang kawawang biktima habang si Doña Socorro naman ay naglabas ng isa pang folder na may tatak ng kumpanya. Kapag hindi ka pumirma sa kasunduang ito na nagtatapon ng lahat ng karapatan mo sa mga pag-aari at shares ng Villanueva Supermarket, idediretso namin ang mga papel na ito sa Kanshat Cebu, dagdag pa ng matanda ng may nalilisik na mga mata. Mapupunta ka sa kulungan at sisiguraduhin kong doon ka mabubulok. Tiningnan ni Maristela ang mga peking dokumento ng audit na nakatapon sa mesa. Doon pa lang ay naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ito simpleng pambabae ni Ramon. Isa itong planadong pagtataboy sa kanya upang maagaw ang kanyang posisyon at mapigilan ang kanyang karapatan sa mga ari-arian ng kumpanya, lalo na ang malawak na lupaing ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang sa dalampasigan ng Bohol na matagal nang inaasam ng kanyang biyanan.
Naramdaman ni Maristela ang matinding kirot sa kanyang puson. Isang paalala ng buhay na kasalukuyang lumalaki sa kanyang loob. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang bag, kinuha ang maliit na sobre ng ultrasound at pinalipas ang ilang segundo upang damhin ang papel sa kanyang dibdib sa ilalim ng kanyang damit. Hindi nararapat ang lugar na ito para sa kanyang anak. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na malaman ang tungkol sa sanggol na kanyang dinadala. Dahan-dahang itinaas ni Maristela ang kanyang ulo. Pinunas niya ang nag-iisang patak ng luha sa kanyang pisngi at tinitigan ng diretso si Doña Socorro at si Ramon. Hindi ako pipirma, maautoridad na pahayag ni Maristela. Wala akong ninakaw kahit isang sentimo sa kumpanyang ito. At kung sa tingin nyo ay matatakot ako sa mga gawa-gawa ninyang papeles, magkita tayo sa korte ng Cebu. Ipakikita ko sa buong lungsod kung paano nyo pinagkaisahan ng babaeng at patayo ng negosyo ninyo. Anak ng galit na tumayo si Doña Socorro. Ngunit mabilis na humakbang pabalik si Maristela. Maristela, huwag kang maging matigas ang ulo, sigaw ni Ramon habang tumatayo rin mula sa kanyang upuan. Kapag lumabas ka sa pintong yan nang hindi pumipirma, siguraduhin mong handa ka sa kahinat na nito. May 24 na oras ka lang bago namin ipasa ang reklamo sa pulisya. Tinalikuran sila ni Maristela na may buong pagmamataas at famya. Hindi siya tumakbo. Bawat hakbang niya palabas ng VIP room ay may kasamang lakas na nanggagaling sa kanyang galit at sa pagmamahal sa kanyang anak. Paglabas niya ng hotel, salubong sa kanya ang malakas na buhos ng ulan at hagupit ng hangin sa Cebu. Ang liwanag ng mga ilaw sa kaya ay nagmula sa mga kotse at gusali. Ngunit sa loob ng kanyang puso ay may matinding kadiliman na nabuo. Yumuko siya. Hawak ang kanyang tiyan habang basang-basa sa ilalim ng buhos ng langit. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Maristela sa gitna ng ingay ng ulan habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan upang umuwi at kuhanin ang orihinal na dokumento ng kanyang lupa sa Bohol. Hinding-hindi ko hahayaan na kunin nila ang karapatan mo. Protektahan kita kahit anong mangyari. Pumasok siya sa kanyang kotse, pinalagutok ang makina at mabilis na pinaandar ang sasakyan patungo sa dalampasigan ng Bohol sa gitna ng madilim at madulas na lansangan. Hindi niya alam, sa kabilang linya ng telpono, may isang tao sa dinto ng mga Villanueva ang nagbigay ng maikling utos sa isang mekaniko sa garahe. Siguraduhin mong hindi na siya makakarating sa Bohol. Habang nagmamaneho si Maristela sa gitna ng malakas na buhos ng ulan patungo sa kanyang bahay sa Mandaue, pilit niyang pinakakalma ang kanyang humihingal na paghinga. Ang mga kamay niya sa manibela ay nanginginig pa rin mula sa matinding galit at sakit. Bago siya pumasok sa kanyang subdivision, huminto muna siya sa isang maliit na sari-sari store sa kanto upang bumili ng tubig na maiinom. Ngunit bago pa man siya makababa ng sasakyan, narinig na niya ang usapan ng 2 kapitbahay na nakatayo sa ilalim ng kalapit na waiting shed. Nabalitaan mo ba ang nangyari kay Maristela? Wika ng isang babae habang nakaturo sa chismis sa kanyang cellphone. Sabi ng sekretarya ni Doña Socorro, natuklasan daw na nagnakaw siya ng milyon-milyon sa kumpanya. Pinalayas daw siya sa bahay kanina at arestuhin na raw ng pulisya bukas. Nakagulat na, sagot naman ang isa pa. Akala ko pa naman mabait siya at masipag. Yun pala, tuso rin pala at walang utang na loob sa pamilya Villanueva. Napatingin si Maristela sa kaniyang sariling refleksyon sa rearview mirror. Mabilis na kumalat ang paninirang puri ni Doña Socorro upang sirain ang kanyang danggal sa harap ng komunidad bago man siya makapagsalita. Ginamit ng kanyang biyanan ang hiya upang mahiya siyang humarap sa mga tao at mapilitang magtago na lamang. Pinalabas nila na siya ang may kasalanan upang walang sinuman ang maniwala sa kanya kapag ipinaglaban niya ang kanyang karapatan. Pinalitan ni Maristela ang takot ng malamig na determinasyon.
Inapakan niyang gasolina at dinala ang kotse sa kanyang tahanan. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at kinuha ang maliit na vault sa ilalim ng aparador. Doon nakatago ang orihinal na titulo ng 10 ektaryang lupain sa dalampasigan ng Bohol. Isang ari-ariang pamanang idineklara ng kanyang pamilya bago pa man siya ikasal kay Ramon. Habang isinisilid niya ang titulo sa kanyang bag, kasama ang paboritong damit ng kanyang sanggol na pangarap niyang isuot balang araw, biglang bumukas ang pinto ng silid tulugan. Sa pinto ay nakatayo si Tristan, ang nakababatang kapatid ni Ramon. May hawak itong baso ng alak at may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. "Maristela, gabi na. Saan ka pupunta sa gitna ng ganitong banta ng bagyo?" Tanong ni Tristan habang dahan-dahang humahakbang pumasok. "Lumalayo sa pamilya ninyong puno ng kasinungalingan," malamig na sagot ni Maristela habang isinasara ang zipper ng kanyang bag. "Sayang naman," wika ni Tristan habang sumasandal sa pader. "Alam mo Maristela, pwede namang maging madali ang lahat. Kung ibibigay mo lang kay mama ang titulo ng lupa mo sa Bohol, makikipag-usap ako sa kanya na iurong ang demanda sa pulisya. Kailangan lang talaga yon ng kumpanya para ibenta sa foreign investor ng kasino. Malaking pera yon. Makakabayad tayo sa mga utang sa bangko." Napatigil si Maristela at tinitigan ng masama ang kanyang bayaw. Doon ay nagliwanag ang buong katotohanan. Kaya pala desidido si Doña Socorro na alisin siya sa pamilya at ibagsak ang kanyang pangalan. Hindi lang dahil sa pagiging baog niya umano, kundi dahil kailangan nila ang kanyang lupain upang makuha ang komisyon mula sa malaking proyekto ng kasino. At kapag nanatili siyang legal na asawa ni Ramon, hindi maibebenta ang lupa nang walang kanyang pirmadong pahintulot. "Napakasama ninyo," bulong ni Maristela. Hindi ko ibibigay sa inyo ang lupang iyon. Pamanang iyon ng mga magulang ko at doon lalaki ang anak ko." "Ang anak mo?" Napatawa ng bahagya si Tristan. "Anong anak?" "Ang alam ng lahat ay baog ka, Maristela. At bukas, ang alam ng buong Cebu ay isa kang magnanakaw na tumatakbo sa batas. Mag-isa ka na lang." Hindi na nakipagtalo pa si Maristela. Inalis niya ang kamay ni Tristan sa kanyang daanan at mabilis na bumaba ng hagdan patungo sa garahe. Hindi niya napansin ang isang lalaking naka-overall sa gilid ng garahe na mabilis na lumayo dala ang isang hanay ng mga kagamitan sa pagkukumpuni. Pinaandar ni Maristela ang kanyang kotse at mabilis na lumabas ng subdibisyon. Ang plano niya ay sumakay sa pinakamaagang biyahe ng barko mula sa Sang Cebu patungong Bohol upang itago ang mga dokumento sa isang ligtas na bangko roon. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng palikaw-likaw at madulas na daan sa may tabing dagat ng Karkar patungo sa daungan, pabilog ng pabilog ang patak ng ulan sa kanyang windscreen. Ang kadiliman ng gabi ay natatakpan ng makapal na hamog. Biglang may lumabas na malaking delivery truck mula sa isang kanto. Mabilis na itinapak ni Maristela ang kanyang paa sa preno upang huminto. Ngunit walang nangyari. Mabilis niyang itinapak ng paulit-ulit ang kanyang paa sa preno, ngunit bumaba lang ito ng sagad hanggang sa sahig ng sasakyan nang walang anumang kapit. Nawala ng preno ang sasakyan. "Diyos ko!" sigaw ni Maristela habang bumibilis ang takbo ng kotse pababa sa mataas na dalistis ng daan. 80, 90, 100 kilometro kada oras. Inilipat niya ang kambyo sa mababang kambyo upang pigilin ang bilis. Ngunit naputol na rin ang kable nito. Ang kotse ay patuloy na sumasagasa sa madulas na kalsada. Sa kanyang harapan, ang kalsada ay kumukurba ng matalim sa gilid ng mataas na bangin na humahantong sa malalim na karagatan ng Bohol Strait. Sa gitna ng matinding takot at ingay ng humahag-init na hangin, inalis ni Maristela ang kanyang kanang kamay sa manibela at mahigpit na ipinantakip sa kanyang tiyan. "Anak, kumapit ka kay nanay!" daing ni Maristela habang lumuluha. "Hindi tayo mamamatay sa kamay ng mga tao yon."
Sa huling sandali, bago sumalpok ang sasakyan sa kasalubong na truck, buong lakas na inikot ni Maristela ang manibela pakanan. Tumawid ang kotse sa simentadong harang ng kalsada, lumipad sa hangin sa ibabaw ng madilim na bangin, at mabilis na bumagsak patungo sa kumukulong alon ng karagatan sa ibaba. Isang matinding kalabog ang umalingaw, nang tumama ang bakal na katawan ng kotse sa tubig. Mabilis na pumasok ang malamig at maalat na tubig sa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng basag na salamin. Unti-unting lumubog ang sasakyan sa madilim na ilalim ng dagat. Nawala ng malay si Maristela habang hawak pa rin ang kanyang tiyan, habang ang larawan ng ultrasound ay lumulutang sa tubig sa tabi ng kanyang muka. Sa ibabaw ng mga dalampasigan ng Bohol, ilang kilometro ang layo. Isang lumang bangkang pangingisda ang nakadaong sa gilid ng mga batuhan. Isang matandang babae na nakakapote na may hawak na flashlight, si Ate Clara, ang nakakita sa patay-sinding ilaw sa ilalim ng tubig malapit sa dalampasigan. "Mabilis!" sigaw ni Ate Clara sa kasamang mangingisda. "May sasakyang nahulog mula sa bangin. Tulungan natin kung sino man ang nasa loob." Nagising si Maristela sa gitna ng amoy ng langis ng niyog at malakas na ugong ng alon sa paitaas na baybayin ng Bohol. Mulat ang kanyang mga mata, ngunit malabo ang kanyang paningin. Ang kanyang buong katawan ay nakabalot sa mga patong ng benda, at ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding kirot sa kanyang mga tadyang. Ngunit, sa kabila ng sakit, ang kanyang unang ginawa ay ang idapo ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. "Huwag kang mag-alala, Hija. Ligtas ang sanggol mo." Isang malamig, ngunit maawain na boses ang narinig ni Maristela mula sa tabi ng kanyang higaan. Nakaatubang sa kanya ang isang matandang babae na may maikling puting buhok, nakasalamin at may hawak na tasang may mainit na sabaw. Siya si Ate Clara, isang kilalang abogado sa Bohol na nagtatanggol sa mga mangingisda laban sa mga korpormasyong nanggagipit at nag-aagaw ng lupa sa dalampasigan. "Iniligtas ka ng mga mangingisda mula sa lumubog mong kotse 3 araw na ang nakalipas," dagdag pa ni Ate Clara habang tinutulungan si Maristela na umupo ng bahagya. "Milagro na buhay ka pa pagkatapos ang hulog na yon mula sa bangin, at igit sa lahat, matatag ang kapit ng sanggol sa tiyan mo." Napahagulgol si Maristela sa labis na kagalakan at pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang sarili habang ang mga luha ng ginhawa ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisingi. Ngunit hindi nagtagal. Inilapag ni Ate Clara ang isang pahayagan mula sa Cebu sa ibabaw ng mesa. Sa pabalat nito ay ang larawan ng kaisip-isip na misa para sa kanyang pagkamatay. Nakatayo si Doña Socorro at si Ramon sa harap ng isang walang lamang kabaong na natatakpan ng mga puting bulaklak, habang ang balita sa ibaba ay nagsasabing nga patay ang suspek sa pagnanakaw sa isang aksidente sa kalsada. "Nagtapon sila ng kwento na namatay ka na habang tumatakbo sa batas," sabi ni Ate Clara ng may halong galit. "Ginawa nila ito para maisara ang mga kaso at maiproseso ang deklarasyon ng iyong pagkamatay upang maangkin nila ang iyong lupa rito sa Bohol." "Hindi nila makukuha ang lupa ko," bulong ni Maristela habang sumisikip ang kanyang kamao. "Hawak ko ang orihinal na titulo at hinding-hindi ko hahayaan na gamitin nila ang pangalan ko para takpan ang mga pagnanakaw nila." Sa loob ng 6 na buwan, nanatili si Maristela sa lihim na tahanan ni Atyo Clara sa Bohol. Pinalipas niya ang mga araw sa pagpapagaling ng kanyang katawan at pag-aalaga sa kanyang lumalaking tiyan. Sa tulong ng kanyang dating tapat na sekretarya sa Cebu na Len na nagpapadala ng mga kopya ng ulat sa panalalapi ng Villanueva Supermarket, natuklasan ni Maristela ang malalalim na lamat sa kumpanya. Ang mga maling pamamahala ni Ramon at ang walang taros na paggastos ni Doña Socorro ay nagdala sa kumpanya sa bingit ng pagkalugi. Sa isang gabing maulan at may malakas na kulog sa Bohol, dumating ang oras ng kanyang panganganak.
Sa tulong ng isang matandang komadrona sa baryo, isinilang ni Maristela ang isang malusog na sanggol na lalaki. Nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak, nawala ang lahat ng pait at sakit sa puso ni Maristela. Iniyakap niya ang sanggol sa kanyang dibdib, inamoy ang mababang buhok nito, at pumatak ang kanyang luha sa maliit na pisngi ng bata. Leo, ang pangalan mo? Bulong ni Maristela sa kanyang anak. Leo Villanueva. Ngunit hindi mo gagamitin ang apel, yidong yan hanggat hindi ko nababawi ang ating danggal. Ikaw ang aking buhay, Leo. Kasama si Atyo Clara, binuo ni Maristela ang kanyang plano para sa susunod na 3 taon. Hindi siya babalik bilang isang biktimang humihingi ng awa o tulong. Babalik siya bilang isang taong may hawak ng kapangyarihan sa pananalapi. Ginamit nila ang tulong ng Pacific Investment Fund, isang malaking kumpanya sa Maynala na may kliyenteng abogada si Atyo Clara, upang unti-unting bilhin ang mga hindi nababayarang utang at non-performing loans ng Villanueva Supermarket mula sa mga lokal na bangko sa Cebu. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang luxury hotel sa Bohol, nakatayo si Maristela sa harap ng malaking salamin. Wala na ang mahabang buhok ng isang maamong may bahay. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may maikling buhok na modernong gupit, nakasuot ng napakagandang kulay abong vest suit at may mga matang puno ng talino at kapangyarihan. Hawak ng kanyang kumpanya ang 35% ng kabuuang utang ng Villanueva Supermarket, sapat upang kontrolin ang hinaharap ng kumpanya. Lumapit sa kaniya ang 3 taong gulang na si Leo, nakasuot ng maliit na polo at hawak ang kanyang kamay ng may malaking niti. Nanay, pupunta na ba tayo sa malaking barko? Tanong ng bata sa kanyang malambing na boses. Humarap si Maristela sa kanyang anak, lumuhod upang maging kapantay nito at inayos ang kwelyo ng gamit ng bata. Oo anak, sagot ni Maristela habang nakangiti ng may malamig na determinasyon. Pupunta na tayo sa Cebu. Aabutin na natin ang lahat ng bagay na para talaga sa iyo. Sa loob ng opisina ng General Manager sa pangkalahatang tanggapan ng Villanueva Supermarket sa Cebu, nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang hawak ang 3 sulat ng pagtatakda ng foreclosure mula sa bangko. Ang mga mesa ay puno ng mga nagtatakip na folder, mga resibong hindi nababayaran sa mga supplier, at mga ulat sa pananalapi na nakatala sa pulang tinta. Sa loob lamang ng 3 taon mula nang mawala si Maristela, ang dating maunlad na negosyo ng pamilya ay mabilis na nabalot ng utang at katiwalian. Nasaan na ang perang pambayad sa bangko ngayong buwan, Tristan? Galit na tanong ni Ramon sa kanyang kapatid habang ibinabagsak ang kanyang kamao sa mesa. Sabi mo, kontrolado mo ang finance department sa Mandaue branch. Bakit pinapadala na tayo ng subpina mula sa korte? Sumandal si Tristan sa pader, umiinom ng kape habang walang pakialam na nagkikibit balikat. Huwag ka sa akin magalit, Ramon. Si Mama ang kumuha ng 20 milyong piso para ipambayad sa utang sa kasino sa Mactan nung 1 buwan. At saka, kung pumirma lang sana si Maristela sa kasunduan bago siya namatay, naibenta na natin ang lupa sa Bohol at wala tayo sa ganitong gipit na sitwasyon. Pumasok si Doña Socorro sa opisina, nakasuot ng kaniyang mamahaling alahas, ngunit halak, ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Tumahimik kayong dalawa, sabi ng matanda. May natanggap akong magandang balita mula sa ating abogado. Ang Pacific Investment Fund mula sa Maynila ay pumayag na makipagkita sa atin ngayong umaga sa kanilang branch sa Cebu. Sila lang ang kumpanyang may sapat na kapital para bilhin ang ating mga utang at bigyan tayo ng panibagong puhunan. Pagkara ng 1 oras, pumasok si Ramon, Tristan at Doña Socorro sa napakalaki at modernong boardroom ng Pacific Investment Fund sa IT Park, Cebu. Nakatayo roon ang ilang mga abogado at mga eksperto sa pananalapi na nakasuot ng mga pormal na suit.
Magandang umaga, Mr. Villanueva. Wika ng isang senior partner ng kumpanya habang itinuturo ang mga upuan sa paligid ng mahabang mesang gawa sa salamin. Nagagalak kami na makipagkita sa inyo. Ngunit bago natin simulan ang negosasyon para sa restructuring ng 35% ng inyong mga utang, nais naming ipakilala ang aming senior restructuring advisor na siyang humahawak ng inyong account. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Isang matangkad na babae ang pumasok, nakasuot siya ng napakagandang kulay abong vest suit, may maikling buhok na maayos ang pagkakaayos at may hawak na mamahaling leather folder. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang lakas at kapangyarihan na nagpatahimik sa buong silid. Nalaglag mula sa kamay ni Ramon ang kanyang hawak na baso ng kape. Isang malakas na kalansing ng nabasag na bubog ang umalingaw na sa tahimik na silid. Namutla ang mukha ni Ramon. Nagdilim ang paningin ni Tristan habang si Doña Socorro naman ay napahawak sa kanyang dibdib at napapaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Maristela? Nautal na bulong ni Ramon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. Buhay ka? Paanong? Namatay ka na 3 taon na ang nakalipas. Inilapag ni Maristela ang kanyang folder sa ibabaw ng mesa. Inalis niya ang kanyang salamin sa mata at tinitigan ng diretso si Ramon. Walang galit, walang luha, kundi isang malamig at shrinyep na titig na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Magandang umaga, Mr. Villanueva. Malamig, ngunit malinaw na pahayag ni Maristela. Ako si Maristela Villanueva, o mas kilala ngayon bilang Senior Advisor ng Pacific Fund, at ako ang humahawak sa kapalaran ng inyong kumpanya. Nanunaginip lang ako. Hindi ito pwede. Sigaw ni Doña Socorro habang itinuturo si Maristela ng kanyang nanginginig na daliri. Isang multo ka! Nagkaroon ka ng aksidente sa Bohol. Namatay ka sa dagat. Hindi ako multo, Doña Socorro, sagot ni Maristela habang nauupo sa gitnang upuan ng mesa. Ang upuan ng taong may pinakamataas na kapangyarihan sa silid. Ako ang taong nabuhay mula sa aksidente ing ipinagdasal ninyong mangyari. At nakatayo ako rito ngayon bilang kinatawan ng kumpanyang nagmamay-ari na ngayon ng inyong mga unpaid loans sa 5 pangunahing bangko sa Cebu. Lumapit si Ramon sa mesa. Sinusubukang hawakan ang kamay ni Maristela. Ngunit mabilis na humarang ang 2 matatangkad na security guard ng Pacific Fund sa kanyang harapan. Maristela, pakinggan mo ako. Galit na galit ako nung mawala ka. Akala ko patay ka na talaga. Nautal at nanginginig na sabi ni Ramon. Pwede tayong mag-usap bilang mag-asawa. Pwedeng-pwede nating ayusin ito sa bahay. Wala na tayong pag-uusapan bilang mag-asawa, Mr. Villanueva. Putol ni Maristela sa kanyang mga salita. Ang kasal natin ay patay na. Tulad ng tiwala ko sa inyo, 3 taon na ang nakalipas. Dito sa silid na ito, ako ang creditor at kayo ang debtor. Kung gusto ninyo mailigtas ang Villanueva Supermarket mula sa tuluyang foreclosure at pagkalugi ngayong buwang ito, may 3 kondisyon ang Pacific Fund. Mabilis na binuksan ni Maristela ang folder at binasa ang mga nakasulat sa kasunduan. Una, bubuksan ninyo ang lahat ng inyong accounting books at warehouse inventory para sa isang kumpletong at independent na audit. Pangalawa, isusuko ninyo ang lahat ng operational control sa aking opisina. At pangatlo, si Tristan Villanueva ay agarang tatanggalin sa kanyang posisyon bilang Chief Financial Officer. Ano? Sigaw ni Tristan habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kumpanya namin ito. Hawak ng Pacific Fund ang 35% ng inyong utang, Tristan. Malamig na sagot ni Maristela habang tinititigan ang kanyang bayaw. Kapag hindi kayo pumirma sa mga kondisyong ito bago ang 5:00 ng hapon, ilalabas ko ang mga papeles ng foreclosure sa Mandaue Warehouse bukas ng umaga.
Desisyon ninyo kung gusto ninyong mauwi sa kangkungan ng pamilya ninyo. Tumayo si Maristela, isinara ang kanyang folder at mabilis na naglakad palabas ng boardroom kasama ang kanyang mga abogado, iniiwan ng pamilya Villanueva na tulala at nanginginig sa matinding takot. Habang nakatayo sa sining ng opisina pagkaraan ng ilang minuto, hawak ni Doña Socorro ang kanyang paboritong tranghat ng simbahan habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang abogado na may dalang masamang balita. Doña Socorro, tumawag ang korte ng Cebu, wika ng abogado. May formal na mosyon na inihain ng Pacific Fund para buksan ulit ang investigasyon sa inyong filing ng death certificate ni Maristela 3 taon na ang nakalipas. Kapag napatunay ang nagpalabas kayo ng peking deklarasyon ng pagkamatay, may kasong kriminal kayo. Nalaglag mula sa nanginginig na kamay ni Doña Socorro ang kanyang tranghat ng simbahan. Bumagsak ang mga gawa sa perlas na kuwinta sa semento at kumalat ang mga pira-pira ng perlas sa paligid ng kanyang mga paa. Sa loob ng napakalaking dinto ng mga Villanueva sa Lahug, Cebu, pinaliligiran ng galit at sigawan ng hapagkainan. Isang araw pa lamang ang nakalipas mula nang muling lumitaw si Maristela. Ngunit ang pamilya ay mabilis nang nagkawatak-watak. "Magsalita ka, Mama!" sigaw ni Ramon habang ibinabagsak ang kanyang baso sa mesa. "Sabi mo nung 1 taon, nakita ng mga pulis ang bangkay ni Maristela sa dagat ng Bohol. Sabi mo sigurado kang namatay na siya sa aksidente. Paanong nakatayo siya ngayon sa harap natin na may hawak ng mga utang ng kumpanya natin?" Namumutla si Doña Socorro, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang pagiging palalo. "Pinalabas yon ng mga pulis sa Bohol, Ramon. Paano ko malalaman na buhay pala ang babaeng yon? At wag mo akong sisihin, dahil ikaw ang pumayag na pabalikin si Isabel dito sa bahay at ito ring nakapalit ng aswa mo." Sa gilid ng hapag, nakaupo si Isabel. Nakasuot siya ng mamahaling damit at alahas, ngunit halata ang kanyang kawalan ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang 3 taong gulang na batang lalaki na kanyang inaalagaan, si Prince, ay umiiyak sa tabi ng kanyang yaya dahil sa ingay ng away. "Ramon, huwag ka namang magsalita ng ganyan kay Mama," pilit na panlalambing ni Isabel habang lumalapit sa kanyang asawa. "Mag-isip tayo ng paraan. Pwede mo namang kausapin si Maristela ng mag-isa. Baka naman mahal ka pa niya at maawa siya sa ating pamilya." Tinitigan ni Ramon si Isabel nang may halong pait at pagkadismaya. "Maawa? Pagkatapos ang ginawa natin sa kanya nung araw na yon sa hotel? Isabel, hindi na siya ang maamong Maristela na kilala natin. Ang babaeng nakita ko kanina ay isang taong gustong sirain ang lahat na meron tayo." Kinaumagahan, dumatag si Maristela sa pangkalahatang tanggapan ng Villanueva Supermarket kasama ang kanyang pangkat ng mga forensic auditor at 2 matatangkad na security guard na ibinigay ni Ate Clara. Sa bawat bulwagan na kanyang nilalakaran, ang mga dating empleyado na nakakilala sa kanya ay yumuyuko ng may halong paggalang at gulat. Habang isinasagawa ang pagsusuri sa mga dokumento ng Finance Department, lumabas si Maristela patungo sa banyo ng opisina. Sa dulo ng madilim na pasilyo, narinig niya ang isang mabilis at takot na boses na nakikipag-usap sa telpon. "Sinabi ko na sa iyo, huwag ka nang tumawag dito sa Cebu." Pabulong na sigaw ni Isabel habang nakatayo sa tabi ng bintana. "Nagpapadala naman ako ng pera sa iyo sa Bohol buwan-buwan, di ba? Kapag nalaman ni Doña Socorro na nakikipag-usap pa ako sa iyo, papatayin niya ako." Napatigil si Isabel nang marinig ang tulob ng mga sapatos ni Maristela. Paglingon niya, nakatayo ang kanyang dating hipag sa kanyang likuran. Mabilis na ibinaba ni Isabel ang kanyang telepono, namumutla at nanginginig ang buong katawan. "Maristela," nauutan na wika ni Isabel habang napapahakbang pabalik hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. "Sino ang kausap mo sa Bohol, Isabel?" tanong ni Maristela sa kanyang malamig ngunit pormal na boses.
Ang lalaking pinagpapadalan mo ng pera mula sa pondo ng kumpanya? Patawarin mo ako, Maristela. Pakiusap. Huwag mo akong isusumbong kay Ramon. Nanginginig na pakiusap ni Isabel habang hawak ang kanyang mga kamay. Hindi mo alam kung gaano kadimug ang pamilyang ito. Hindi mo alam kung gaano kademonyo si Doña Socorro. Ginawa ko lang ang lahat dahil binalaan niya ako nung araw na yon. Tinitigan siya ni Maristela na may halong awa at dumi. Ginawa mo ang lahat dahil sa kasakiman mo, Isabel, at na yon, dapat kang magbayad sa lahat ng kasinungalingan mo. Pagpasok ni Maristela sa opisina ni Ramon pagkaraan ng kalahating oras, ibinagsak niya sa mesa ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga paunang resulta ng audit sa Mandaue branch. Mr. Villanueva, kailangan mong pirmahan ang papel na ito ngayon din. Malamig na pahayag ni Maristela. Tiningnan ni Ramon ang folder. Ang mga dokumento ay nagpapakita na sa loob ng huling 3 taon may mahigit 20 milyong piso ang inilipat mula sa account ng kumpanya patungo sa 3 offshore shell companies. At ang lahat ng check ay may sulong lagda ni Tristan Villanueva. Ano ito? Gulat na tanong ni Ramon habang tinititigan ang mga papeles. Nagnanakaw si Tristan sa sarili. Nating kumpanya? Inilipat din ng ilang pondo sa personal na account ni Isabel para sa kanyang mga luho, dagdag pa ni Maristela. Kung gusto mong magpatuloy ang Pacific Fund sa pagpautang sa inyo para hindi mabangkrap ang buong kumpanya ngayong linggo, kailangan mong lagdaan ang suspension order ni Tristan bilang CFO ngayong hapon. Nanginig ang kamay ni Ramon habang hawak ang panulat. Alam niyang kapag pinirmahan niya ito, magkakaroon ng malaking gulo sa kanilang pamilya. Ngunit sa harap ng malamig na titig ni Maristela at sa banta ng agarang foreclosure ng mga bangko, wala siyang ibang pagpipilian. Mabilis niyang iniladda ang kanyang pangalan sa dokumento. Salamat, Mr. Villanueva, wika ni Maristela habang kinuha ang folder. May natitira ka pang kaunting lakas ng loob para gumawa ng tamang desisyon. Nang patungo na si Maristela sa basement parking ng gusali upang umuwi kasama ang kanyang mga abogado, biglang humarurot ang isang itim na kotse at huminto sa harap ng kanyang daanan. Bumaba mula rito si Tristan, may hawak na bote ng alak at may nanlilisik na mga mata sa galit. Maristela! Sigaw ni Tristan habang mabilis na humahakbang patungo sa kanyang kinaroroonan. Akala mo ba napakagaling mo na dahil napapirma mo si Ramon? Sisirain mo ang pamilya namin? Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay dito sa Cebu. Mabilis na humarang ang 2 matatangkad na security guard ni Maristela sa harap ni Tristan, hawak ang kanilang mga armas sa bayang. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa pagbabanta sa akin, Tristan. Malamig na sabi ni Maristela mula sa likod ng kanyang mga guard. Mas mabuting asikasuin mo ang mga account mo sa Cayman Islands dahil bukas ng umaga, ilalabas ng mga abogado ko ang mga ebidensya ng money laundering mo sa Kanshat Kinte ng Cebu. Namutla ang mukha ni Tristan. Napatigil sa kanyang paglakad habang ang bote ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang naalis sa kanyang pagkakahawak at nabasag sa semento. Sa loob ng pribadong silid sa Cebu International Hospital, tahimik na nakatayo si Maristela habang inaabot sa kanya ni Ate Clara ang isang malamig at nakaselyong pulang sobre mula sa DNA Molecular Laboratory. Sigurado ka na ba rito, Maristela? Tanong ni Ate Clara habang inaayos ang kanyang salamin. Kapag ibinukas mo ang sobreng ito sa harap ng pamilya Villanueva, wala nang balikan. Wawasakin nito ang huling natitirang dahilan kung bakit iniwan ka ni Ramon 3 taon na ang nakalipas. Tinitigan ni Maristela ang sobre. Sa loob ng 12 taon, ginamit ni Doña Socorro ang kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak bilang pinakamatinding sandata upang pahiyain siya, sirain ang kanyang pagkatao at itapon siya ng walang awa. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas sa tamang panahon. Ito ang hustisyang matagal nang hinihintay ng anak ko.
sagot ni Maristela sa kanyang matatag na boses. Kinagabihan, sa pinakamaharlikang private dining hall ng isang kilalang restaurant sa Cebu, nagtipon ang mga pangunahing miyembro ng lupon na mga direktor at mga malalapit na kamag-anak ng pamilya Villanueva. Inorganisa ni Doña Socorro ang hapunang iyon upang ipakita sa publiko na matatag pa rin ang kanilang pamilya sa kabila ng pagbabalik ni Maristela. Makinig kayong lahat, wika ni Doña Socorro habang nakatayo sa dulo ng mahabang mesa. Itinataas ang kanyang baso ng alak. Sa kabila ng mga peking balita at paninira sa ating pumpanya, buga kong ipakilala si Isabel, ang tapat na asawa ng aking anak na si Ramon, at ang aming apo na si Prince, ang tunay na tagapagmana ng Villanueva Supermarket. Nagpalakpakan ng ilang mga kamag-anak, habang si Isabel naman ay nakangiti ng may halong kaba sa tabi ni Ramon. Si Ramon ay nakatitig lamang sa kanyang plato, halatang balisa at walang kaimik-imik. Ngunit bago man makainom ng alak si Doña Socorro, biglang bumukas ang malaking pinto ng dining hall. Pumasok si Maristela. Nakasuot siya ng napakagandang pulang bestida na lalong nagpilitaw sa kanyang kagandahan at kapangyarihan. Sa kanyang likuran ay nakasunod si Ate Clara at ang dalawang matatangkad na security guard. Ang buong silid ay biglang tumahimik at ang lahat ng mga mata ay napatingin sa kanya. "Maristela, anong ginagawa mo rito?" Galit na sigaw ni Doña Socorro habang ibinabagsak ang kanyang baso. "Wala kang karapatang mga abala sa pribadong kaganapan ng aming pamilya." Lumalapit si Maristela nang may mabagal at maautoridad na mga hakbang patungo sa gitna ng mesa. Hindi siya tumingin kay Doña Socorro, kundi dinala niya ang kanyang paningin kay Ramon at kay Isabel. "Naparito ako para magdala ng regalo sa inyong tinatawag na tagapagmana," wika ni Maristela sa kanyang malamig na boses. Mula sa kaniyang bag, inilabas ni Maristela ang nakaselyong pulang sobre mula sa DNA Molecular Laboratory at buong lakas na itinapon ito sa gitna ng mesa. Tamang-tama na lumapag ito sa gitna ng plato ng sabaw ni Doña Socorro, dahilan upang tumalsik ang mainit na sabaw sa mamahaling damit ng matanda. "Ano ang kabaklaan na ito?" sigaw ni Doña Socorro habang pinupunasan ang kaniyang damit. "Buksan mo ang sobre niyan, Ramon," malamig na utos ni Maristela habang nakatitig sa kanyang dating asawa. "Tignan mo ang resulta ng DNA test sa pagitan mo at ng batang tinatawag ninyong tagapagmana ng mga Villanueva." Nanginig ang mga daliri ni Ramon habang inaabot ang basa at pulang sobre. Pinalabas niya ang papel mula sa loob at dinala ang kanyang mga mata sa pinakaitaas na bahagi ng ulat. "Probabilidad ng paternidad, 0%. Nalaglag ang papel mula sa kamay ni Ramon. Napatingin siya kay Isabel na ngayon ay namumutla na parang papel at nanginginig ang buong katawan. "Ano ito, Isabel?" Nauutal at galit na tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. "Hindi ko anak si Prince?" "Ramon, pakinggan mo ako. Pakiusap." Umiiyak na lumuhod si Isabel sa sahig. Hawak ang mga binti ni Ramon. "Wala akong kasalanan." Si Doña Socorro ang may pakana ng lahat. "Siya ang nagbayad sa akin 3 taon nang nakalipas para magpanggap na buntis ako sa iyo. Binayaran niya ang doktor sa probinsya para gumawa ng peking ultrasound para lang maipalayas mo si Maristela." "Ano?" sigaw ng mga kamag-anak sa paligid ng mesa. Isang malaking bulungan ng gulat at dumi ang umalingaw-ngaw sa buong silid. "Sinungaling ka! Mangingagaw!" sigaw ni Doña Socorro habang tinatangkang sampalin si Isabel, ngunit mabilis na humarang ang mga gwardiya ni Maristela. "Buntis ako noon sa dati kong kasintahan sa Bohol," patuloy na pag-amin ni Isabel habang umiiyak ng matindi sa sahig. "Binalaan ako ni Doña Socorro na kapag hindi ako sumunod sa plano niya, ipapatay niya ang pamilya ko sa probinsya. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa takot at pera."
Napatayo si Ramon mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit, nyukab at matinding yok niya. Tinitigan niya ang kanyang ina, ang babaeng pinaniwalaan niya sa loob ng 12 taon, ang ina na dahilan kung bakit itinapon niya ang kanyang tapat at mamahaling asawa. "Niloko mo ako, Mama," bulong ni Ramon habang tumutulo ang kanyang mga luha sa galit. "Niloko mo ako. At ginawa mo akong isang malaking tanga sa harap ng buong mundo." "Lumayas kayo rito!" Galit na sigaw ni Ramon kay Isabel habang itinutulak ito palayo. "Lumayas kayo sa harap ko!" Mabilis na tumakbo si Maristela palabas ng kainan, ayaw nang makinig sa kaguluhan ng pamilyang iyon. Ngunit habang naglalakad siya sa Bay 12 sa ilalim ng gabi, narinig niya ang mabilis na mga hakbang sa kanyang likuran. "Maristela, pakiusap, huminto ka!" sigaw ni Ramon. Paglingon ni Maristela, nakita niya si Ramon na humahangos, umiiyak at biglang lumuhod sa matigas na semento sa harap ng kanyang mga paa. "Maristela, patawarin mo ako!" Nauutal na daing ni Ramon habang nakatinggala sa kanyang dating asawa. "Nagkamali ako. Naging bulag ako sa kagustuhan ko magkaroon ng anak at sa mga kasinungalingan ni Mama. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede pa tayo magsimula ulit." Tinitigan siya ni Maristela mula sa kanyang kinaroroonan. Walang kahit anong luha sa kanyang mga mata. Ang tanging nararamdaman lamang niya para sa lalaking ito ay isang malalim na awa para sa isang taong nawala ng sariling danggal. "Napakalate na, Ramon," malamig na sabi ni Maristela. "Ang lalaking minahal ko 12 taon na ang nakalipas, ay namatay na nung araw na itinapon mo ako sa hotel na yon." Pinuksan ni Maristela ang pinto ng kanyang kotse, pumasok sa loob at isinara ang pinto ng may lakas na naghiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang bagong buhay. Sa loob ng opisina ni Ate Clara sa lungsod ng Cebu, nakalatag sa ibabaw ng malaking mesang gawa sa mahogani ang 10 folder ng Forensic Financial Analysis. Si Maristela at si Ate Clara ay puyat na nagsusuri ng mga dokumento nanggaling sa 3 malalaking bangko sa labas ng bansa. "Tingnan mo ito, Maristela," wika ni Ate Clara habang itinuturo ang mga numerong nakatala sa isang Swift Bank Transfer document. "Sa loob ng huling 3 taon, mula noong aksidente mo sa Bohol, may kabuuang 45 milyong piso ang unti-unting inilipat mula sa pondo ng Villanueva Supermarket patungo sa 2 offshore shell companies sa Cayman Islands. At ang pangalan ng nag-iisang benepisyaryo at tagapamahala ng mga account na yon ay walang iba, kundi si Tristan Villanueva." Napangiti ng malamig si Maristela. Ginamit ni Tristan ang kaguluhan sa pamilya at ang kahinaan ni Ramon upang sipsipin ang huling patak ng dugo sa kumpanya, habang itinuturo si Donyo Socorro bilang dahilan ng paggalugi. "Ngayong araw na ito, tatapusin natin ang kanyang laro." Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, ginanap ang isang dinaluhang emergency meeting ng lupon ng mga direktor sa pangkalahatang tanggapan ng Villanueva Supermarket. Nakaupo sa gitna ng mesa si Tristan, nakasuot ng mamahaling Amerikana at nagpapakita ng labis na pagmamayabang sa harap ng mga stockbroker at mamumuhunan. "Mga kasama sa board," sigaw ni Tristan habang itinataas ang kanyang mga kamay, "nakikita ninyo naman ang nangyayari sa ating kumpanya. Si Ramon ay hindi nakakayang mamuno dahil sa kanyang personal na problema at kapabayaan. Kung gusto nating mailigtas ang ating negosyo mula sa pagkalugi, kailangan nating yung aprubahan ngayong araw ang pakikipagsosyo sa Mactan Casino Group at italaga ako bilang bagong Chief Executive Officer." Bago pa man makapagsalita ang iba pang mga direktor, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Maristela kasama ang kanyang pangkat mula sa Pacific Fund. "Masyado kang nagmamadali, Tristan," maautoridad na wika ni Maristela habang naglalakad patungo sa harap ng silid. "Bago bumuto ang lupon sa iyong panukala,
Makakabuting tingnan muna nila kung saan talaga napunta ang pera ng kumpanya. Sa isang pindot lamang ng remote control ni Maristela, ang malaking screen sa harap ng boardroom ay bumatak sa maliwanag na liwanag. Lumabas doon ang malalaking chart ng daloy ng pera, mga resibo ng bangko sa Cayman Islands, at ang mga digital na lagda ni Tristan sa bawat ilegal na paglilipat ng pondo. Ano ang kahulugan nito? Gulat na tanong ng isa sa mga matatandang direktor habang itinuturo ang screen. 45 milyong piso ang inilipat sa isang offshore account sa ngalan ni Tristan Villanueva. Nalaglag ang bulpen mula sa kamay ni Tristan. Namutla ang kanyang muka at tumayo siya mula sa kanyang upuan habang itinuturo si Maristela. Peking dokumento yan. Gawa-gawa lang yan ng Pacific Fund para sirain ang pangalan ko at maagaw ang kumpanya. Peking dokumento? Malamig na sagot ni Maristela habang inaabot sa bawat miyembro ng board ang mga nakalimbag na kopya ng ulat na may opisyal na tatak ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Council. Ang bawat piso na inilipat mo sa Cayman Islands ay tumapat sa araw kung kailan nagdeklara ng pagkalugi ang ating mga branch sa Mandaue at Lapu-Lapu. Inubos mo ang pondo ng kumpanya para ipambayad sa iyong mga utang sa mga ilegal na sugalan sa Mactan. Napatayo si Ramon mula sa kanyang upuan sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit at pagtataksil. Lumapit siya kay Tristan, kinuha ang makapal na folder ng mga ebidensya at buong lakas na isinampal ito sa mukha ng kanyang kapatid. Hayop ka! Sigaw ni Ramon habang sinasakal ang kwelyo ng damit ni Tristan sa harap ng buong board. Inagaw mo ang lahat sa akin. Pinaniwala mo ako na si Maristela ang nagnakaw sa kumpanya habang ikaw palang sumisira sa pamilya natin. Bitawan mo ako! Sigaw ni Tristan habang sinusubukang kumalas. Si Mama ang nag-utos sa akin na gawin yan. Si Mama ang may kailangan ng pera para sa kanyang mga utang sa kasino. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan sa loob ng boardroom, biglang bumukas ang pintong pambaba ng silid. Pumasok ang 4 na opisyal ng Kanshat Kinte ng Cebu, nakasuot ng pormal na barong at may hawak na warrant of arrest at freeze order mula sa Regional Trial Court. Tristan Villanueva, wika ng nangungunang opisyal ng pulisya. Inaaresto ka sa kasong qualified theft at money laundering batay sa reklamong inihain ng Anti-Money Laundering Council at ng Pacific Fund. Nang makita ni Tristan ang mga pulis, mabilis niyang itinulak si Ramon patungo sa mesa, nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga miyembro ng board, at mabilis na tumakbo patungo sa pintong pangkagipitan sa likod ng boardroom. Hulihin siya! Sigaw ng opisyal ng pulis, habang mabilis na humabol ang mga pulis sa kanya sa pasilyo. Mabilis na bumaba si Tristan sa madilim na hagdanan ng pangkagipitan patungo sa basikong palapag ng gusali. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot habang inilalabas ang kanyang cellphone at tinatawagan ang kanyang ina. Mama! Pakinggan mo ako! Nautal at nanginginig na sigaw ni Tristan habang tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan sa underground parking. Dumating ang mga pulis. Nalaman na nila ang tungkol sa mga account sa Cayman Islands. Kailangan mo akong tulungang makuha ang orihinal na titulo ng lupa ni Maristela sa Bohol na yun din. Kapag hindi ko naibigay ang titulong yon sa mga kolektor ng kasino bago matapos ang gabing ito, papatayin ako ng mga tao ng sindikato. Sa loob ng isang lumang kainan sa lungsod ng Cebu, nakaupo si Ramon sa tapat ni Ate Clara. Ang kanyang mukha ay mukhang matandang-matanda sa loob lamang ng ilang araw. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, gulo-gulo ang buhok, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang humahawak sa tasa ng kape. Ating Clara, pakiusap. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, nanginginig na pakiusap ni Ramon sa kanyang basag na boses. Paanong nakaligtas si Maristela sa aksidente sa Bohol 3 taon na ang nakalipas? At bakit lagi siyang tumitingin sa akin ng may ganitong matinding galit?
Tinitigan siya ni Ate Clara nang may malamig at walang awang paningin. Inilabas ng matandang abogada ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa gitna ng mesa sa tapat ni Ramon. "Gusto mo talagang malaman ang katotohanan, Ramon?" tanong ni Ate Clara. "Pindutin mo ang play button at pakinggan mo ang sarili mong ina." Pinitik ni Ramon ang button. Isang maingay na tunog ng pagre-record ang umalingaw-ngaw at pagkatapos ay narinig niya ang napakalinaw na boses ni Doña Socorro na nakikipag-usap sa dating pampamilyang mekaniko sa Mandaue 3 taon na ang nakalipas. "Siguraduhin mong malinis ang trabaho sa preno ng kotse ni Maristela," wika ng boses ni Doña Socorro sa recording. "Kapag naputol ang kable ng preno sa malalim na bangin ng karkar patungong Bohol, iisipin ng lahat na simpleng aksidente lang ito dahil sa ulan. Kapag nawala na ang babaeng yan, maangkin na natin ang kanyang lupa at wala nang magiging hadlang sa ating mga plano." Nalaglag ang tasa ng kape mula sa kamay ni Ramon. Tumapon ng mainit na kape sa kanyang kalesa at pantalon, ngunit hindi niya yon naramdaman. Ang kanyang buong mundo ay parang gumuho at naging abo sa kanyang harapan. Ang kanyang sariling ina, ang babaeng, pinalaki siya sa paniniwalang kailangan nitong protektahan ang danggal ng pamilya, ang mismong nag-utos na patayin ang kanyang aso sa gitna ng kadiliman ng gabi. "Diyos ko," bulong ni Ramon habang napapahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumapatak sa mesa. "Pinatay niya si Maristela. Tinangka niyang patayin ang asawa ko." "Hindi lang ang asawa mo ang tinangka niyang patayin, Ramon." Malamig at matalim na dagdag ni Ate Clara habang itinuturing ang recorder. "Nung gabi ng aksidenteng iyon, 8 linggong buntis si Maristela sa iyong tunay na anak. Ang inyong anak na matagal ninyong ipinagdasal na 12 taon ay kasamang lumubog sa dagat ng Bohol dahil sa kasakiman ng sarili mong ina." Napatayo si Ramon mula sa upuan. Napasuka sa tabi ng mesa sa matinding sama ng loob at sikmura. Ang katotohanan ay masyadong mabigat, masyadong tarantado, at masyadong tuso para kanyang kayanin. Pagkaraan ng kalahating oras, humarurot ang kotse ni Ramon patungo sa dinto ng mga Villanueva sa Lahog. Pumasok siya sa silid-aklatan ng kanyang ina, kung saan nakaupo si Doña Socorro sa kanyang malaking silya habang nagdarasal gamit ang kanyang trang hat ng simbahan. Buong lakas na itinapon ni Ramon ang voice recorder sa gitna ng mesang gawa sa salamin ng kanyang ina. Sumabog ang salamin at kumalat ang mga pira-pirasong kristal sa buong silid. "Mamamatay tao ka!" sigaw ni Ramon sa pinakamalakas na boses na kanyang magawa. "Pinatay mo ang asawa ko! Tinangka mong patayin ang tunay kong anak nung gabing yon sa karkar!" Namutla si Doña Socorro. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Wala man lang kahit isang patak ng luha o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, pinalitan nito ng isang malamig at galit na paningin. "Ginawa ko ang dapat kong gawin para sa pamilyang ito," sigaw ni Doña Socorro habang itinuturo ang kanyang anak. "Ang babaeng yon ay isang lason sa ating pangalan. Ayaw niyang ibigay ang kanyang lupa sa Bohol para iligtas ang ating negosyo. Kung hindi ko ginawa yon, matagal nga tayong pulubi at nakakulong dahil sa mga utang." "Ang lupa niya?" sigaw ni Ramon habang umiiyak ng matindi. "Pumatay ka ng tao para sa lupa? Pumatay ka ng sarili mong apo para sa pera ng kasino?" "Wala akong pinagsisisihan!" sigaw ng matanda habang ibinabagsak ang kanyang kamay sa mesa. "Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Ramon. Para sa pamilya Villanueva. Hindi ako pamilya mo." Malamig na bulong ni Ramon habang tumatayo at tumitingin sa kanyang ina ng may matinding dumi at pagmamaliit. "Mula sa araw na ito, wala ka ng anak na naggangalang Ramon. At sisiguraduhin ko magdudusa ka sa kulungan sa natitirang mga araw ng buhay mo." Tinalikuran ni Ramon ang kanyang ina at mabilis na lumabas ng dinto, iniiwan si Doña Socorro na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng nasirang silid-aklatan.
Gabi na nang pumasok ang isang pribadong investigador sa sirang silid ni Doña Socorro. Inilapag ng investigador ang isang sobre sa mesa. Doña Socorro, ito ang nakuha naming ulat mula sa aming taga-subaybay sa IT Park ngayong hapon. Wika ng investigador. Binuksan ng matanda ang sobre. Sa loob ay may ilang larawan ni Maristela na lumalabas mula sa isang kainan sa Cebu. At sa tabi ni Maristela ay nakahawak ang kamay ng isang 3 taong gulang na batang lalaki na may mga matang hawig na hawig kay Ramon. Napatigil ang paghinga ni Doña Socorro. Dahan-dahan niyang itinaas ang larawan sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang jinjay at delikadong liwanag. Nakaligtas ang bata. Pulong ng matanda sa kanyang sarili habang tumatawa ng mahina at nakakatakot sa gitna ng madilim na silid. Buhay ang tunay na tagapagmana ng mga Villanueva. At siya ang gagamitin ko para makuha ang titulong yon sa Bohol. Nagsisimula ng magdilim ang kalangitan sa buong lungsod ng Cebu habang inilalabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang Signal Number 3 para sa nalalapit na malakas na bagyo. Ang hangin ay humahag-init sa mga kalsada at ang ulan ay mabilis na bumubuhos sa mga bintana ng pangkalahatang tanggapan ng Pacific Fund. Sa loob ng kanyang opisina, ginagawang huling pagsusuri ni Maristela ang mga papeles para sa formal na pagbili ng Pacific Fund sa mga natitirang ari-ariya ng Villanueva Supermarket. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang numero ay mula sa pribadong paaralan ng kanyang anak na si Leo. Hello? Mama Maristela? Wika ng takot na boses ng guro sa kabilang linya. Nais ko lang pong itanong kung nakauwi na si Leo? May dumating po kasing sundo kaninang 3:00 ng hapon. Isang babae nagpakilalang tita ng bata na may dalang sulat na may pirmadong pahintulot ninyo? Napatayo si Maristela mula sa kanyang upuan. Nalaglag ang kanyang bulpen at mabilis na namutla ang kanyang muka. Ano? Sigaw ni Maristela habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Wala akong pinapadalang sundo. Sino ang kumuha sa anak ko? Bago pa man makapagsalita ang guro, naputol ang linya ng telpo at pinalitan ito ng panibagong tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Mabilis na sinagot ni Maristela ang telpo habang ang kanyang puso ay pumukpok ng mabilis sa kanyang dibdib. Maristela, malamig at manjay na boses ni Doña Socorro ang umaling-aungaw sa kabilang linya. Nasaan ang anak ko, Doña Socorro? Sigaw ni Maristela habang ang kanyang mga luha sa galit at takot ay nagsisimulang pumatak. Kapag may nangyaring masama kay Leo, sisiguraduhin ko papatayin kita. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita, Maristela. Tumawa ng mahina ang matanda sa kabilang linya habang sa likod ay naririnig ang mahinang iyak ng isang maliit na bata. Hawak namin ni Tristan ang iyong anak. Kung gusto mo pang makitang buhay ang bata na yan, dalhin mo ang orihinal na titulo ng lupa mo sa Bohol at ang lahat ng mga boses na recording laban sa akin sa bodega numero 4 sa Kang Cebu bago mag-10:00 ng gabi. Huwag mong saktan si Leo, pakiusap. Daing ni Maristela sa gitna ng kanyang takot. At huwag ka ring magkakamaling magsama ng pulis, dagdag pa ni Doña Socorro bago binitiwan ang huling banta. Kapag nakarinig kami ng kahit isang wangwang ng pulis sa paligid ng daungan, ipapatapon ko ang bata sa gitna ng kumukulang dagat ngayong gabi. May 2 oras ka na lang. Napaupo si Maristela sa sahig ng kanyang opisina, hawak ang kanyang ulo habang umiiyak ng matindi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya muli ang pakiramdam ng walang kalaban-laban na biktima. Ngunit nang marinig niya ang paulit-ulit na banta ng kanyang biyanan sa kanyang isip, ang kanyang takot ay mabilis na pinalitan ng isang matinding at delikadong galit ng isang ina. Pumasok si Ate Clara sa opisina at mabilis na tinulungan si Maristela na tumayo. Maristela, tumawag kayo ng pulis. Ito ay kaso ng kidnapping. Hindi pwede, Ate Clara.
Umiiyak na sagot ni Maristela habang tinititigan ang kanyang abogada. Papatayin nila si Leo! Lalakad ako ng mag-isa patungo sa daungan. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang maliit na kainan, nakatanggap din si Ramon ng tawag mula kay ate, Clara. Nang marinig ni Ramon na may 3 taong gulang siyang anak kay Maristela, ang batang nagangalang Leo, at ito ay kasalukuyang binihag ng kanyang sariling ina at kapatid, ang kanyang mundo ay tuluyang bumaligtad. May anak kami ni Maristela. Bulong ni Ramon habang tumutulo ang kanyang mga luha sa kalsada. Mabilis na sumakay si Ramon sa kanyang sasakyan. Alam niya kung paano mag-isip si Tristan at Doña Socorro. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa kumpanya ng GPS tracking upang subaybayan ang kinaroroonan ng itim na kotse ni Tristan na ginamit sa pagtakas kanina. Nagsimula nang humagupit ang bagyo sa buong lungsod ng Cebu. Ang mga ilaw sa gya ay patay-sindi. Ang mga punong kahoy ay nababali sa malakas na hangin. At ang karagatan sa Cebu ay naglalabas ng dambuhalang mga alon na tumatama sa mga pader ng daungan. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, pinaandar ni Maristela ang kanyang sasakyan ng buong bilis patungo sa Baikang. Sa kanyang tabi sa upuan ay nakalagay ang folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa sa Bohol at ang USB na may hawak na mga patunay ng krimen ng pamilya Villanueva. Kumapit ka lang, Leo, bulong ni Maristela sa kanyang sarili habang ang kanyang mga kamay sa manibela ay higpit na higpit. Pupuntahan ka ni nanay at walang sinuman sa pamilyang yon ang makakasakit sa iyo muli. Inapakan niya ang gasolina ng sagad. Sa gitna ng dilim at buhos ng ulan sa gilid ng daungan, nakita niya ang malalaking silweta ng mga lumang bodega. Sa dulo ng madilim na pasilyo, naroon ang bodega numero 4, kung saan nakaparada ang itim na sasakyan ng kanyang mga kalaban. Internet, ang bodega numero 4 sa Parang Cebu ay parang isang dambuhalang kulungan sa gitna ng hagupit ng bagyo. Ang malakas na hangin ay humahag-init sa kalawanging bubong na yero, at ang maalat na tubig dagat ay pumasok sa mga lamat ng pader sa bawat pagtama ng malalaking alon sa daungan. Sa gitna ng madilim at basang bodega, nakatali sa isang lumang sel yang gawa sa kahoy ang 3 taong gulang na si Leo. Umiiyak ang bata ng mahina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatali ng lubid, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Tristan na may hawak na matalas na kutsil at nanginginig ang buong katawan sa matinding kaba. Sa likod naman ay nakaupo si Doña Socorro sa isang sirang mesa, nakatitig sa pinto ng may jinday na mga mata. Ibigay mo sa akin ang titulo? Sigaw ni Doña Socorro nang bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok si Maristela. Basang-basa si Maristela sa ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang natitirang takot. Nakatitig lamang siya sa kanyang anak na si Leo na umiiyak sa gitna ng silid. Itaas mo ang iyong mga kamay at itapon mo ang folder sa gitna ng semento, utos ni Tristan habang itinuturo ang kutsil kay Leo. Kapag gumawa ka ng isang maling hakbang, sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang batang ito. Maristela, ibigay mo na sa kanila ang kailangan nila. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng bodega. Mabilis na pumasok si Ramon, basang-basa sa ulan at may mga sugat sa kanyang muka dahil sa pagmamadali. Mabilis siyang humakbang patungo sa gitna ng silid at pwesto sa harap ng silya ni Leo, ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang pader para protektahan ang kanyang anak. Ramon, anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw ni Doña Socorro. Umalis ka dyan! Ang batang yan ang kailangan natin para makuha ang lupa sa Bohol. Mama, magbago ka na! Sigaw ni Ramon habang tumutulo ang kanyang mga luha sa gitna ng ingay ng bagyo. Ito ang apo mo! Ito ang tunay kong anak nga ipinagdasal natin sa loob ng 12 taon. Paano mo naisip ang saktan ang sarili mong dugo at laman? Umalis ka sa daanan ko, Ramon! Sigaw ni Tristan habang itinutulak ang kanyang kapatid.
Kapag hindi natin naibigay ang titulon yon sa mga tao sa kasino ngayong gabi, papatayin ako ng mga loan shark. Noong sandaling itinaas ni Tristan ang kutsil, upang saktan si Ramon, ibinagsak ni Maristela ang kanyang polder sa semento. Ngunit hindi siya nakiusap o umiyak. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa hangin. "Huli ka na, Doña Socorro!" Malamig na pahayag ni Maristela. Sa isang pindot ng kanyang daliri sa screen ng telepono, ang malaking sound system ng buong Kang Cebu na ginagamit para sa mga anunsyo sa mga barko ay biglang umugong at naglabas ng isang napakalakas na boses. Kasabay nito, ang live stream sa kanyang pampublikong account sa social media na ibinahagi ni Ate Clara ay mabilis na umaabot sa mahigit 100,000 manonood sa buong Cebu. Mula sa mga spiker ng daungan, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Socorro na naitala mula sa tawag sa telepon o kanina. "Dut-dotin mo ang mga papel sa Bohol, Maristela. Hawak namin ang anak mo. At kapag tumawag ka ng pulis, ipapatapon ko ang bata sa gitna ng kubukulong dagat ngayong gabi." "Ano ito?" sigaw ni Doña Socorro habang namumutla ang kanyang muka at napapatingin sa bubong ng bodega kung saan nagmumula ang napakalakas na boses. "Narinig ng buong Cebu ang boses mo, Doña Socorro," wika ni Maristela habang dahan-dahang humahakbang lapit sa kanyang anak. Narinig ng pulisya, narinig ng media, at narinig ng buong komunidad ang pag-amin mo kung paano mo ipinaputol ang preno ng kotse ko 3 taon na ang nakalipas at kung paano mo kinidnap ang sarili mong apo ngayong gabi. "Pumatay ka na ng tao para sa lupa!" Gulat na sigaw ni Tristan habang itinuturo ang kanyang ina. "Sinira mo ang buhay ko, Mama!" "Hindi, kasinungalingan yan!" sigaw ni Doña Socorro habang nagwawala at ibinabagsak ang mga gamit sa mesa. "Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Stupida ka, Maristela. Dapat ay namatay ka na nung gabing yon sa bangin ng karkar." Pumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Ang mga maliwanag na ilaw ng mga sasakyan ng Kanshat Cebu at ng Special Weapons and Tactics Team ay nagliwanag sa buong silid. Ang mga sirena ng pulisya ay umalingang sa gitna ng hagupit ng bagyo. "Ibagsak ninyo ang inyong mga sandata!" sigaw ng opisyal ng pulisya sa megaphone habang ang 10 armadong pulis ay mabilis na pumasok at itinuro ang kanilang mga baril kay Tristan at Doña Socorro. Sa gitna ng kataranta, tinangka ni Tristan na tumakas patungo sa likod ng bodega. Ngunit mabilis siyang idinapa ng 2 pulis sa basang semento at pinagkakabit ang kanyang mga kamay ng pormal na posas. Inagaw ni Ramon ang kutsil. Mula sa sahig, mabilis na pinutol ang mga lubid sa mga kamay at paa ni Leo at pinalaya ang bata. Ngunit sa kanyang pagmamadali, natamaan ng hiwa ng kutsilyo ni Tristan ang kanyang balikat, dahilan upang dumanak ang dugo sa kanyang damit. "Nanay!" sigaw ni Leo habang umiiyak at tumatakbo patungo kay Maristela. Mabilis na lumuhod si Maristela, niyakap ng napakahigpit ang kanyang anak at ibinaon ang mukha ng bata sa kanyang leeg. Ang kanyang mga luha ng matinding ginhawa ay humalo sa patak ng ulan sa kanyang mga pisngi. "Ligtas ka na, anak! Ligtas ka na sa piling ni nanay!" bulong ni Maristela habang hinahagkan ang buhok ng kanyang anak. Lumapit ang mga pulis kay Doña Socorro. Pilit na kumakawala ang matandang babae habang isinusuot sa kanyang mga nanginginig na kamay ang mga bakal na posas. Ang kanyang mamahaling damit ay natatakpan ng putik at tubig dagat, habang ang kanyang gulo-gulong buhok ay nakakabit sa kanyang namumutlang muka. "Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ako pwedeng hulihin! Ako si Doña Socorro Villanueva! Akin ang kumpanyang yan! Akin ang lupang yan sa Bohol!" Sigaw ng matanda sa kanyang genzay na bose, sabang hinititak siya ng mga pulis palabas ng bodega sa gitna ng buhos ng ulan. Nakatayo si Ramon sa gilid.
Hawak ang kanyang sugat sa balikat habang pinapanood ang kanyang ina na isinasakay sa kotse ng pulisya. Napatingin siya kay Maristela na nakayakap sa kanyang anak. Nais niyang lumapit. Nais niyang hawakan ang kamay ng kanyang anak. Ngunit alam niyang wala na siyang karapatan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Maristela? Bulong ni Ramon sa kanyang basag na boses habang tumutulo ang kanyang mga luha sa ulan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ng pamilya ko sa inyo ng anak natin. Tinitigan siya ni Maristela ng may tahimik at malamig na paggalang. Walang galit, kundi isang malalim na pagtanggap na ang bawat tao ay dapat magbayad sa kanilang mga piniling desisyon. Salamat sa pagprotekta kay Leo ngayong gabi, Ramon. Wika ni Maristela sa kanyang matatag na boses. Ngunit ang utang ng pamilya mo sa amin ay nabayaran na ngayong gabi. Tinalikuran ni Maristela ang nakaraan, binuhat ang kanyang anak na si Leo at mabilis na naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan ni Ate Clara habang ang mga sirena ng pulisya ay dahan-dahang nawawala sa gitna ng madilim at maulang gabi sa lungsod ng Cebu. 3 buwan ang mabilis na lumipas mula nung gabing yon sa Saang Cebu. Sa loob ng napakalaka at siksikang silid ng Regional Trial Court sa lungsod ng Cebu, ang mga mamamahayag, mga dating empleyado ng Villanueva Supermarket at mga mamamayan ay tahimik na naghihintay sa pagdating ng kagalang-galang na hukom. Nakatayo sa kabilang dulo ng silid sina Doña Socorro at Tristan, parehong nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo at nakaposas ang mga kamay. Ang dating mayabang at palalong mukha ni Doña Socorro ay napalitan ng isang mukhang maawain, tuyot ang balat at may mga matang walang anumang natitirang liwanag. Si Tristan naman ay nakatungo lamang sa mesa, hindi makatingin sa mga tao sa kanyang paligid. Ibinagsak ng hukom ang kanyang gawa sa kahoy na bua ng 3 beses. Ang buong silid hukuman ay naging tahimik na parang simbahan. Matapos suriin ng mga ebiden, siya iniharap ng kawanihan ng pulisya, ang mga recording ng boses at ang mga testimonya ng mga saksi, pormal na binasa ng hukom ang hatol ng batas. Si Doña Socorro Villanueva ay napatunayang nagkasala sa kasong attempted murder at kidnapping for ransom. Siya ay hinahatulan ng parusang reclusion perpetua, 20 taon na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parole sa Correctional Institution for Women. Isang malakas na bulungan at palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman. Napahagulgo si Doña Socorro at bumagsak ang kanyang ulo sa mesa habang ang kanyang mga nanginginig na kamay ay humahawak sa kanyang mukha sa matinding nyuk niya. Si Tristan Villanueva naman ay napatunayang nagkasala sa kasong qualified theft, money laundering at co-gay thurangtik, dagdag pa ng hukom. Siya ay hinahatulan ng 15 taon na pagkabilanggo sa Bilibid Prison. Sa gilid ng silid, lumapit si Isabel kay Maristela. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan bilang saksi ng pamahalaan at pag-amin sa kanyang mga kasalanan, binigyan siya ng korte ng probasyon. Nakayuko si Isabel habang hawak ang kamay ng kanyang maliit na anak. Maristela, pakiusap, patawarin mo ako. Umiiyak na bulong ni Isabel. Babalik na ako sa aming probinsya sa Bohol para magsimula ulit ng tahimik. Patawarin mo ako sa lahat ng kasala ng ginawa ko sa iyo. Tinitigan siya ni Maristela nang may tahimik na pagtanggap. Magpakatino ka na para sa anak mo, Isabel? Sagot ni Maristela. Huwag mo nang hahayaan na gamitin ka ng ibang tao para sa pera. Pagkaraan ng 2 oras, sa loob ng isang pribadong silid sa pangkalahatang tanggapan ng Pacific Fund, nakatayo si Ramon kasama si Ate Clara. May semento pa rin ang kanyang balikat mula sa sugat ng kutsil o noong gabing yon sa bodega, ngunit ang kanyang mukha ay mas malinis na kumpara sa mga nakaraang buwan. Ibinaba ni Ramon ang panulat pagkatapos niyang lagdaan ng huling pahina ng legal na kasunduan. Sa pamamagitan ng kasunduang ito,
Isinusuko ko ang lahat ng natitirang 10% ng aking mga shares sa Villanueva Supermarket patungo sa isang trust fund na nakapangalan kay Leo Villanueva, wika ni Ramon sa kanyang mahina at matatag na boses. Si Maristela ang magiging sole trustee hanggang sa maging ganap na gulang ang aking anak. Tinitigan siya ni Maristela mula sa kabilang dulo ng mesa. Alam niyang ito ang huling hakbang ni Ramon upang subukang ibalik ang kanyang sariling danggal bilang isang ama. Salamat, Ramon, wika ni Maristela habang inaabot ang mga folder mula kay Ate Clara. Ito ang magiging magandang simula para sa kinabukasan ni Leo. Tumingin si Ramon kay Maristela nang may mga matang puno ng panghihinayang at pait. Maristela, may pag-asa pa ba? Tanong ni Ramon sa kanyang nanginginig na boses. Pwede pa ba tayong maging isang pamilya pagdating ng araw? Lumapit si Maristela sa bintana ng opisina at tiningnan ang magandang tanawin ng lungsod ng Cebu sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Pinapatawad na kita, Ramon, wika ni Maristela sa kanyang malamig, ngunit malumanay na boses. Pinapatawad kita bilang ama ni Leo. Ngunit ang babaeng si Maristela na minahal mo at naging asawa mo sa loob ng 12 taon ay namatay na ng gabing naputol ang preno ng kanyang kotse sa bangin ng karkar. Ang nakatayo sa harap po ngayon ay isang matatag na ina na may sariling buhay at sariling landas na tatahakin. Napatungo si Ramon, tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga kamay at dahan-dahang tumango bilang pagtanggap sa hatol ng kanyang sariling mga maling desisyon. Pinuksan ni Maristela ang pinto ng opisina. Sa labas ay nakatayo si Ate Clara habang hawak ang kamay ng 4 na taong gulang na si Leo. Nanay! Masayang sigaw ng bata habang tumatakbo patungo sa kanya. Binuhat ni Maristela ang kanyang anak, hinagka ng pisingin ito, at dahan-dahang naglakad palabas ng pangkalahatang tanggapan patungo sa maliwanag at maaliwalas na kalsada ng Cebu. Ang nakaraan ay naging abona, ngunit ang kanyang danggal at ang kinabukasan ng kanyang anak ay ligtas na sa kanyang mga kamay. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nung matapos ang huling paglilitis sa lungsod ng Cebu. Sa kahabaan ng puting dalampasigan ng Tagbilaran, Bohol, ang sikat ng umaga ay nagpapaningning sa asul na karagatan. Ang hangin ay mabango, malamig at may dalang katahimikan na matagal ang hinahanap ng puso ni Maristela. Sa tabi ng dalampasigan, tumatakbo ang 4 na taong gulong na si Leo habang hawak ang isang kulay pulang saranggola. Ang kanyang malakas na tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin habang hinahabol siya ni Ate Clara na nakasombrero ng pawid at nakatawa rin. Dahan-dahan, Leo! Huwag kang masyadong lumapit sa tubig! Masayang sigaw ni Ate Clara sa bata. Nakatayo si Maristela sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Isang simpleng modernong bahay na gawa sa kahoy at salamin na nakatutok sa dagat. Nakasuot siya ng maluwag na puting bestida, pinalilipad ng hangin ang kanyang buhok at may hawak na tasang kape. Sa kanyang buka ay wala na ang anumang bakas ng galit, takot o sakit na dating nagpadilim sa kanyang buhay. Ngayong umaga, ang opisyal na pagbubukas ng Leo Food Market, ang bagong pangalan ng dating Villanueva Supermarket na pormal nang nairestruktura at naiilipat ang pangkalahatang tanggapan dito sa Bohol. Pagkaraan ng 1 oras, tumatag si Maristela sa malaking gusali ng Leo Food Market sa gitna ng bayan. Ang paligid ay napalamutian ng mga makukulay na banderitas para sa ginaganap na fiesta ng bayan. Daan-daang mga lokal na mangingisda, mga magsasaka ng Bohol at mga mamamayan ang nagtipon upang makisali sa pagdiriwang. Hindi tulad ng lumang pamamahala ng pamilya Villanueva na nanggipit sa mga maliliit na supplier. Ang Leo Food Market ay naglunsad ng isang tapat na programa kung saan ang mga lokal na produkto ng mga mangingisda at magsasaka ay direktang binibili ng kumpanya sa makatarungang presyo. Magandang umaga sa inyong lahat, wika ni Maristela habang nakatayo sa harap ng mikropo no sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Ang supermarket na ito ay hindi lang ginawa para sa negosyo.
Ginawa ito para sa bawat pamilyang Pilipino na nagtatrabaho ng tapat para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nang matapos ang ribbon cutting ceremony, naglakad si Maristela patungo sa lumang simbahan ng bayan na nakatayo malapit sa plaza. Pumasok siya sa loob ng tahimik at malamig na simbahan kung saan ang liwanag ng araw ay tumatagos sa mga makukulay na salamin ng bintana. Lumapit siya sa altar ng Birhen Maria, kumuha ng isang kulay pulang kandila at dahan-dahan itong itinayo sa gitna ng iba pang mga kandila. Pumikit si Maristela at nagdasal ng tahimik. Hindi siya nagdasal para humingi ng higit pang yaman o kapangyarihan. Nagdasal siya para magpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan. Sa lakas na ibinigay sa kanya noong mga gabing pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo at sa buhay ng kanyang anak na naging kanyang pinakamalaking liwanag sa gitna ng kadiliman. Naintindihan na niya ngayon ang tunay na kahulugan ng happy ending. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa mga taong nanakit sa kanya, kundi ang kakayahang mabawi ang kanyang sariling danggal, ang kanyang kapayapaan sa puso, at ang kakayahang magsimula muli ng may malinis na konsensya. Lumabas si Maristela ng simbahan at nakita niya si Leo na naghihintay sa kanya sa malawak na plaza. Hawak ang kamay ni Ate Clara habang kumakain ng ice cream. "Nanay!" sigaw ni Leo habang kumakaway ang kanyang maliit na kamay. "Tingnan mo, binilhan ako ni Lola Clara ng sorbetes." Mabilis na lumapit si Maristela, lumuhod sa harap ng kanyang anak at pinunasan ng konting ice cream sa gilid ng labi nito. "Napakasarap naman yan," nakangiti sabi ni Maristela habang hinahagkan ang noo ng kanyang anak. Naglakad silang tatlo patung o sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa paitaas na karagatan ng Bohol. Ang kalangitan ay nagkulay-kulay kahel at rosas na nagpapakita ng isang napakagandang tanawin. Inihawak ni Leo ang kanyang maliit na kamay sa kamay ni Maristela at itinuro ang kalangitan. "Nanay, tingnan mo, ang ganda ng araw, di ba?" Wika ng bata habang nakatingala sa kanyang ina. Tumingin si Maristela sa malawak na karagatan, naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha at mahigpit na pinisilang kamay ng kanyang anak. "Oo, anak," bulong ni Maristela habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. "Napakaganda ng araw. Dahil ito ang ating bagong umaga." Habang unti-unting lumulubog ang araw sa dalampasigan ng Bohol at nakikita natin ang matamis ng iti ni Maristela kasama ang kanyang anak na si Leo, naway maabot din ang maaliwalas na liwanag na iyon ang ating mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama at paglalakbay mula sa unang araw ng sakit at pagtataksil hanggang sa muling pagtatagpo ng hustisya at kapayapaan sa kwentong ito. Habang sinusulat ko ang eksena sa bodega numero 4 sa gitna ng bagyo sa Cebu, noong gabing niyakap ni Maristela ang maliit niyang anak habang umiiyak sa gitna ng takot, hindi ko napigilang mapaluha at manginig ang aking mga kamay. Naisip ko kung gaano karaming kababaihan sa ating lipunan ang patuloy na lumalaban ng tahimik sa gitna ng sarili nilang mga bagyo. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga tunay na kwento ng buhay ng mga inang handang magtiis, magsakripisyo at magpakataguyod para sa kani-kanilang mga anak. Naway tandaan natin ang aral ng kwento ni Maristela. Ang tunay na halaga ng isang babae ay parang ang maliit na larawan ng ultrasound na iningatan niya sa kanyang dibdib sa gitna ng aksidente. Isagdanggal at pagmamahal na kahit anong kasakiman o pagtataksil ay hindi kailanman mananakaw o mabubura ng sinuman. Kayo mga mahal kong tagapakinig, ano ang inyong saloobin sa naging desisyon ni Maristela? Sang-ayon ba kayo na pinatawad niya si Ramon bilang ama ng kanyang anak, ngunit buong lakas niyang tinanggihan ang makipagbalikan dito bilang asawa? Saan niyo pinakikinggan ang audio na ito ngayon?
Habang nagluluto ba kayo ng hapunan? Habang nakasakay sa jeepney pa uwi galing sa trabaho? O habang nagpapahinga sa inyong tahanan pagkatapos ng mahabang araw? Ibahagi ninyo ang inyong kwento at nararamdaman sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating komunidad, laging may nakikinig at nagmamalasakit sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang mag-like at mag-share ng video na ito para mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas ng loob. Nawaing maging ligtas, payapa, at puno ng pag-asa ang inyong araw. Magpakatotoo kayo sa inyong sarili at patuloy na lumakad ng may taas noong danggal. Pamagat ng kwento ang angka ng mga kasinungalingan at ang pagbangon ni Maristela, papaalala. Ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang, nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Secret Love Teleserye